Shoutout nga pala kay Michael Omblero bumili ng sapatos at maraming salamat sa iyo kaibigan. Hindi na normal ang ginagawa ng Knicks fans. Pinakulam ang Pacers. Durant nilaglag ang sariling OKC Thunder. At Draymond Green parang nababahala na kung sino ang kapalit ni Giannis kung matutuloy sa Warriors. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Curry 12, mabibili lamang sa halagang $2,599. I-click lamang ang link sa comment section. Ang mga pamahiin sa sports ay isa ng bagay, pero ang paggamit ng Black Magic ay isang ibang antas ng pagiging tagahanga. Kilala ang mga tagahanga ng Knicks sa kanilang labis na katapatan sa kanilang prangkisa, lagpas pa sa lohika, pero ang Black Magic ay masyado nang matindi kahit para sa kanila. Ayon sa isang user sa Reddit, isang tagahanga ng Knicks ang nagbayad sa isang mangkukulam para magbato ng spell sa kanilang serye laban sa Pacers sa Eastern Conference Finals. Noong panahong iyon, nasa bingit na ng pagkakatanggal ang Knicks nang umano'y ginawa ang kahilingang ito. Pauwi sila, natalo sa 3-1 series lead versus Pacers, at kailangan nila ng lahat ng tulong na maaari nilang makuha. Maaaring isa lang itong malaking pagkakataon, pero nanalo ang Knicks sa Game 5 sa score na 111-94 at nakumpirma ang isang Game 6 sa serye. Nagpakitang gilas sina Jalen Brunson at Karl Anthony Towns para sa mga tagahanga sa Game 5. Naging sila lang ang tanging duo mula nung Shaquille O'Neal at Kobe Bryant noong year 2002 na parehong naka-score ng 20 puntos o higit pa sa 5 sunod-sunod na laro ng isang conference final series. Tinapos ni Brunson ang laro na may 32 puntos, 5 rebounds at 5 assists habang may shooting percentage na 66.7% from the field, 12 of 18. Samantala, si Towns ay nagtala ng 24 na puntos, 13 rebounds at 3 assists at may shooting percentage na 50% shooting 10 of 20. Kung sakaling manalo ang Knicks sa seryeng ito mula sa kinasasadlakan nila ngayon, lalo nitong palalakasin ang mga ilusyon ng mga tagahanga ng Knicks at maaaring hikayatin pa ang iba na gawin ang parehong bagay. Pero para sa isang makatuwirang tagahanga ng Knicks, magpapasalamat na lang sila sa kanilang mga star na nagawa ng kanilang koponan ang isang estadistikang imposibleng mangyari. Ayon sa mga source, 13 lang sa kabuuang 277 serye sa kasaysayan ng NBA kung saan ang isang koponan ay natalo ng 3-1 in Game 4. Ang nakabawi at nanalo sa serye mula sa posisyong iyon, ang 2015-16 Cavaliers, lamang ang tanging koponan na nakabalik mula sa 3-1 in NBA Finals at nanalo sa Game 7. Ang 2019-20 Nuggets ay ang tanging NBA team na 2 beses nakabawi mula sa 3-1 series deficit sa parehong taon. Sa panalo sa Game 5, hindi maaring magpabaya ang Knicks. Bawat laro simula ngayon ay isang elimination game pa rin hanggang marating nila ang finals, kung mararating nila. Huling nakapasok ang Knicks sa NBA Finals noong pinangunahan sila ni Patrick Ewing noong year 1994 at 1999. Huling beses silang nagkampiyon ay noong year 1973. Kaya naman, nauunawaan kung bakit desperado na ang mga tagahanga at handang gawin ang kahit ano para sa tagumpay ng kanilang team. Papunta na ngayon ang Knicks sa Indiana para sa Game 6 sa Gainbridge Fieldhouse. Makakatulong kaya ang paggamit ng itim na mahika para mapanalunan ng Knicks ang seryeng ito? O ipinapakita lamang nito ang kawalan ng magawa ng mga tagahanga at ang labis na kabaliwan ng kanilang mga paniniwala? Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? Sa ibang balita naman, makakapasok na ang Oklahoma City Thunder sa NBA Finals sa kauna-unahang pagkakataon mula noong year 2012. Sa kabila ng kanilang kabataan, hindi ito ikinagulat ng mga tagahanga ng NBA. Namayagpag ang Thunder mula simula ng season, tinapos ang taon na may pinakamagandang record sa kasaysayan ng kanilang prangkisa na 68 panalo at 14 na talo. Sa isang makasaysayang mahusay na depensa na nagpatigil sa Timberwolves sa isang record na pinakamababang score kahapon, kasama si MVP Shai Gilgeous-Alexander, isa ang Thunder sa mga pinakamalakas na team sa kamakailang kasaysayan. Pati si Magic Johnson ay napaupo at napahanga at nagbigay ng papuri sa Thunder. Pero ano kaya ang iniisip ni Kevin Durant, former star ng Thunder, tungkol sa kasalukuyang koponan? Pinili ni Kevin Durant ang 2025 OKC Thunder compare of 2012 Finals team. Sa isang Q&A sa X, tinanong si Kevin Durant ng isang tagahanga kung sino ang mananalo sa isang 7-game series sa pagitan ng 2025 Oklahoma City Thunder at 2012 team na nakarating sa NBA Finals. Sa nakakagulat na sagot,
pinili ni Durant ang team na koponan ngayon kaysa sa sarili niyang team noon, binanggit na ang kanilang makasaysayang depensa ang dahilan kung bakit mas angat sila. Hindi ako mahilig sa mga haka-haka kaya hindi ko alam, pero itong 2025 Thunder team, makasaysayan sila. Magagaling sa shooting sa bawat posisyon, may epektibong go-to scorer kay Shai, may sukat at atletisismo sa bawat posisyon, may versatility, may big man na shooter at may physical na big man, at magaling ang coaching. Isang perpektong buo na koponan. Gustong gusto ko ang paraan nila sa basketball. Gumagawa sila ng magagandang tape na pwedeng pag-aralan. Pero kayo mga kaibigan, sino sa tingin nyo ang mananalo? Sa sumunod na balita naman, ngayong off-season, inaasahan na magdadagdag ng mas maraming talento ang Golden State Warriors sa kanilang roster upang sulitin ang natitirang tsansa nilang magkampiyon kasama sina Stephen Curry, Jimmy Butler at Draymond Green. Matapos nilang makuha si Butler sa isang trade, naging isa ang Warriors sa mga pinakamalakas na koponan sa NBA, bagamat hindi nakatulong ang injury ni Curry sa second round dahilan upang matalo sila sa Minnesota Timberwolves. Ang Warriors ay naiuugnay sa mga manlalarong tulad nina Nikola Vucevic, Brook Lopez, Cam Johnson, Drew Holiday, Kristaps Porzingis at Derrick White sa kanilang pagsusumikap na manalo ng titulo sa susunod na season. Ngunit si Giannis Antetokounmpo ang pinakamalaking pangalan na nasasangkot sa mga trade rumors. At tulad ng ibang koponan, nakatuon din dito ang atensyon ng Warriors. Si Giannis ay isang most valuable player, defensive player of the year at NBA champion. Isa siya sa mga pinakamahusay na manlalaro sa kasalukuyan at itinuturing na isang all-time great. Gayunpaman, hindi naniniwala si Draymond Green na siya ang pinakamahusay na power forward sa kasaysayan ayon sa kanyang sagot sa isang tanong ni Baron Davis sa kanyang podcast. Hindi ako sasang-ayon, sabi ni Green. At ang dahilan kung bakit hindi ako sang-ayon ay ganito. Naglaro si Giannis sa isang panahon kung saan naging positionless ang basketball at hindi ko talaga iniisip na si Giannis ay isang power forward at naging ganoon sa kanyang karera. Kaya hindi ako sang-ayon dyan. Si Green mismo ay hindi rin talaga naglalaro sa isang tiyak na posisyon, bagamat nakaharap niya sa court ang mga tunay na power forward tulad nina Dirk Nowitzki, Kevin Garnett at Tim Duncan, lahat sa kanilang prime. Gayunpaman, inaasahan ng marami na pupurihin ni Green ng husto ang isang posibleng magiging teammate. Dahil si Giannis ay isa sa mga pinakamahusay na manlalaro sa panahong ito at naging positionless ang laro, dagdag pa niya. Ang dahilan kung bakit tinatawag na power forward si Giannis ay dahil kailangan mong ipwesto ang mga power forward sa center position para lang bantayan siya. Syempre, kung matutuloy ang isang trade para kay Giannis, maaaring maisama si Green sa deal, kaya maaaring sinusubukan niyang bawasan ang hype sa epekto ng Greek Freak. Ano sa tingin niyo mga kaibigan ang magiging kapalit ni Giannis kung sakaling matuloy iyo sa Golden State?